What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Up Pilipinas. Magandang gabi po, Pilipinas. Ito po ang Up Up Pilipinas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Up Up Pilipinas. Kasama po natin si retired Brigadier General Jerry Zamudio, si Andy Vital at si Ka Emil Carion. Dito po sa studio, kumpleto po kaming tatlo. Andito po si Major General Marlo Salazar at si Brigadier General Rene Calonzo. Kami po ay nagpupugay sa inyong lahat. Lahat po ng mga nanonood sa amin sa buong mundo, kahit saan man po kayo lupalop nandun, isa pong magandang gabi sa inyong lahat. Sir, magandang gabi. Magandang gabi, Virgil at Rene, at kasama na si Jerry. At sa mga taong hindi pa makagit over o nag-isip pa ng ibang hakbang, at yung ibang natutuwa na hindi pa, may drama pa. At magandang araw sa lahat. Magandang gabi, Ka Rene. Yes sir, thank you very much Sir Virgil at magandang gabi kay General Lianto, ang aming chairman ng NARA at siyempre ang president ng NARA, si Captain Maverick Benji Tancio. At bago ko ibigay muli sa iyo ang mikropono, gusto ko sanang batiin ang aking ka-BBR rider na si Abet Samaniego. Magandang gabi sa iyo, kabayan. Siyempre, ang kanyang maganda at mabait na inspirasyon, si Ma'am Viola. At meron pa akong isa, baka makalimutan ko. Yung si mga kasama natin sa role, batiin mo na. Si Sir, teka muna sir, si Sir Garci. Baka makalimutan oh. Si Sir Garci, si Sir Nelson Adriatico. Bakit Sir Garci? Alam nyo na, secret yan, pero sa Comelec siya nagtatrabaho. Busy siya. Okay. Ang code name is Garci. Ganon din ng aming mga kasama sa role, sa pamumuno ni Colonel Yurong at siyempre ang immediate past president, si Congressman Sid Ungab. Magandang gabi po sa inyong lahat at ano ba ang pag-uusapan natin ngayon na Sir General Virgil? Pupulsohan natin ang bayan. Pero bago yan, may babatiin din ako. Binabati natin si Brenda Pinosan from Baguio. Siya ay leader ng mga OFWs na nandun sa Baguio. Binabati kayo ni Selly Odavar. Binabati rin natin ng magandang gabi ang mga OFWs sa Hong Kong at saka sa Malaysia. Ayan, doon galing si Tatay Digong Oo. At saka si Mark Zamora from Zamboanga. Hindi ko lang alam kung Zamboanga City ito. At ang kanyang mensahe, ang pulso ni Selly Odabar is, we are not Filipinos for nothing. Hindi natin tutulugan ang balita. Alam mo, umiiyak ito dahil sa mga nangyayari. Sabi niya, bakit ganito tayo? Sir, ako rin kagabi, halos kala ko nananaginip ako sa naririnig ko sa mga pangyayari kasi biglang binuksan ni Juliet yung kanyang monitor narinig ko yung mga sinasabi, reports. Uy, sabi ko sa kanyang ganon. Ano na nangyayari sa atin? O kasama nating nagmo-monitor si Ma'am Irene from MMDA. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Irene. Yan at sige nga, bago natin ipagpatuloy, pwede bang bigyan mo ng konting kaliwanagan ng ating mga kababayan? Ano ba itong ICC at ano ba itong kapangyarihan ng ICC upang gawin niya itong mga ginagawa niyang mga nangyayari, may kinalaman sa mga kasulukuyang nangyayari sa atin dito sa Pilipinas? Lilinawin ko lang po, kanina may disclaimer na po Basta yung usapan po namin ditong tatlo, kami lang po tatlo yun. Hindi po binding kahit kanino, basta kami lamang po tatlo yung nag-uusap at ang opinion na sasabihin namin dito, amin po yun. Wala pong kahalo na iba. Yung pong ICC, International Criminal Court, ito po ay tinatag under the Rome Statute. Very lang po, para doon sa mga mamamayan
ng mga member nations na pagka ang kanilang justice system ay hindi na gumagana at yung kanilang diktador ay sumusobra na, yung mga mamamayan nila ay pwedeng dumulog sa International Court of Justice. Pero ang unang-una pong kondisyon doon is hindi na gumagana ang local justice system. Ibig sabihin, wala ng korte. Kung may korte man, talagang nadidiktahan at hindi na nagbibigay ng hustisya, wala ka nang makuha ang hustisya locally sa inyong bansa. Yan, very in a nutshell, yan po yung pakay ng International Court of Justice. Yan. Tsaka gusto kong sabihin, hindi ito usapang pang-abogado because we should admit that the two of us, dalawa kami ni Karen dito, hindi kami mga abogado. But layman's discussion of how and other references we are using insofar as these discussions will be conducted so that it will open up and to let other people also knows ano yung mga naramdaman ng ibang tao, both pros and cons, or the people in support and those people who also are against. Yan, oo. Sige po. Alright, so sir, meron kang nakuha kanina na opinion ng isang taga mo, sir? Nandito yung mga ka-high school ko. Yan, sige sir. At saka yung yung mga sinasabi kasi dito, kagaya dito, ang dami kasing pasapasa ngayon, so karamihan sa atin ba yung mga chat group. So ito, dito sa isang pinasa about what the head of our state have done. So these are commentaries about after the press briefing nung kagabi pagkatapos nakaalis na yung eroplano. Pagkatapos ng press briefing ni so Presidente. Yung una, obliged, sabi niya, because we are obliged, requested by sa anong tawag nito, sa Interpol. Pero sabi ng nag-comment dito, we are not legally obliged sa Interpol. Second, ang Interpol hindi nag-issue ng warrant of arrest. Pagkatapos, we are not required to act on an Interpol red notice alone unless it is allied with domestic legal procedure. So, sayang kung maganda sana ang decision, but it became a bad political decision. Sana, gumanda sana yung sitwasyon kung maganda yung pag-decision. Okay. Second, hindi raw tayo legally binding or wala tayong duty to surrender Duterte. Duterte is our ex-president, former president. Secondly, kung maski common citizen siya, tayo tumutulong daw sa Interpol para makuha natin yung mga kriminal pabalik sa atin para madala sa justice system natin dito, harap. Ngayon tayo daw, iba. Kinuha natin yung tao natin, ex-president pa, at binigay natin doon sa ibang tao na iba ang sovereignty. So these are just example. Isinuko natin ang sovereignty natin. So these are examples sa mga sinasabi doon sa mga discussion sa other chat group. But for me, whatever it is, I would like to hear from our legal luminaries all these issues because at the end of the day, lahat kasi tayo Pilipino, lahat tayo mag-away-away dahil sa isang sitwasyon, dahil may nangyayari at kung titingnan natin, ito yung maghihila sa ating Pilipino. Mataas na sana tayo, maganda na sana tayo nung the last term, pagkatapos ngayon, ang akala natin lalo pang gaganda, pero nagkaroon tayo ng alitan. Hindi tayong Pilipino nag-aaway dahil lang sa dalawang pamilya, quote-unquote, dalawang pamilya na naghihilaan at may sumakay at the end, kasi dati galing tayo sa military. Kung titingnan natin sa analysis, tuwang-tuwa dito yung makakaliwa at other left-leaning organization because they were able... Number one, sir, na natutuwa is yung mga drug lords. Drug lords, left-leaning organization. I mean, that's one thing. Sige. So,
may sabihin ka. Ako, may gusto sana akong i-share. Bilang, ito galing sa akin to at ito ay talagang aking nararamdaman. Dahil ako ay, alam natin na dating sundalo, na 2 beses akong na-wounded in action at halos namatay sa pagtatanggol sa ating kapayapaan at kalayaan. Ngayon, nung mga panahon na yon na ginagawa ko ito at ginagampanan ko aking tungkulin bilang isang kawal Pilipino, alam ko na ako ay pinoproteksyonan ng ating pamunuan, ng ating bayan. Pinoproteksyonan ng aking mga karapatan. At sa ating dating Pangulo na ganito ang nangyari, na dating Pangulo pa, ganun na ba tayo ngayon? Ganun na ba ngayon tratuhin natin ng ating mga kababayan? Imagine na nangyayari ito sa, halimbawa, tulad ng pinag-uusapan natin, ang ibang bansa, sabihin ko na ang Amerika, kapag na-threaten ng kanilang mga tao, talagang they show all their might to save their citizen. Tayo, nandito na sa atin. Pinamigay pa natin. Dinala pa natin doon. We succumb to a foreign system, foreign judicial system. Wala na ba ang ating present local judicial system? Bagsak na ba ito? Talagang nalulungkot ako dyan at halos tumulo ang luha ako kagabi habang ako ay nakikinig ng balita. At sana mapag-ukulan ng pansin ng ating mga nakakaalam, ng ating mga legal luminaries, katulad nga ng sinabi dyan sa Salazar, ang ganitong pangyayari upang mabigyan ng linaw at ng tamang hakbang na dapat gawin upang mabigyan ng maproteksyonan ang karapatan ng ating kababayan. Ito po we invoke our right to freedom of expression. Napag-uusapan lamang po dahil issue ngayon, necessarily dahil sa yun ang aming bugso ng aming damdamin, meron pong hindi magiging maganda yung matatapik sila ng kaunti. Wag po kayong magbabalat sibuyas dahil talaga pong ang bayan natin ngayon ay nasasaktan. Nasasaktan po, maniwala kayo sa akin, dahil ito po ay sampal sa ating lahat. Number 1 po, nakakapanghinayang na yung pagkakataon na ito, maganda po sana ang naging resulta kung naging tama ang desisyon ng mga nasa poder. Makakaskor sila sana rito Ang ganda sana. Hindi lang makaskor, malaking puntos. Malaking puntos sana ito, lalo at halalan. Napakagaling ng aming pinuno. Maganda ang kanyang naging desisyon. But that is, sayang po. Sayang yung pagkakataon. Now, the way I see it, ako naman po, the way I see it is, this is a betrayal of the Filipino people. Bakit po? Kasi dun sa akin sinabi, sabi ko, the handover of former President Duterte to the ICC is a blatant and culpable violation of the constitutional duty of the President to protect the Filipino wherever he may be found. Duty po ng ating pamahalaan to protect our citizens, not to hand them over, lalo na po kung yung hand over mo dating Pangulo ng Pilipinas. Parang gano'n na po ba lang kababa natin tratuhin ang mga namuno sa atin, sa ating bayan. So, to me, that's a betrayal of the Filipino people. At saka hindi dumaan pa yan sa due process dito. Yun nga yung papaliwanag ko, na nagmamadali kayong masyado. Ang tamang proseso, sir, yung binanggit mo kanina, dapat yun, merong warrant of arrest. Yung Interpol, na sinasabing meron silang warrant of arrest, dapat yun nag-apply sa korte. Nag-apply sila sa korte, Your Honor, we have Local court. Article 59. Doon magpapile ka ng sa local court, magsasabi ko, Your Honor, we have a warrant of arrest issued by the International Court of Justice against former President Rodrigo Duterte. Yan. Ididinggin ngayon yan ng korte. Paiklian lang natin yung proseso. Bibigyan ng pagkakataon si Presidente Duterte na magsalita,
irurule ng korte. Ngayon, pag ang ruling ng korte, Mr. President, they have to take you away. They can take him away by order of the court. Ang nangyari po ngayon, because nilinaw ni Presidente Duterte, I am here against my consent and they're taking me away against my consent. On volition. Kidnapping po yun. Ngayon, you took him internationally outside of Philippine territory. Iba pa pong kaso yun. See, so, hindi po talaga dapat na ganun yung Pero nangyari. sa tingin ko, depende kasi yung leaning sa kabila na mga lawyers and other lawmakers, iba rin yung statement nila. Yung iba naman, iba rin yung statement nila. Pero yung isang punto dito, yung kagaya nung binigay nila at ina-accuse nila doon sa well, kung nandun na mag-accuse, ipapakita nila hindi yung drama. Kung hindi, itatanong nila muna sarili, saan kayo nung nangyari yung insidente? Kasi requirement yan, huwag tayong paiyak-iyak na nawalan tayo ng isang mahal sa buhay. Pagkatapos wala ka, at nung yung bata or yung anak mo or kapatid or pinsan or pamangkin mo, hindi mo nga nabantayan, pagkatapos magdrama-drama ka, na ganon. Okay lang kung totoo. Nakakaawa nga din yun. Walang due process. Pero sa akin lang, ito'y nilabas natin na pwede sana sa ating saligang batas. Sundin natin yung mga nandito sa korte natin, sa legal justice system. Para tayo. Huwag natin ipakita sa ibang mga lugar pa. Dahil sa personal na rason. So sa mga tingin nilang na biktima at nabiktima sa mga biktima, paano 'yon? Paano sila, di ba? Sabi natin, ito mga drug victims, may victims yung nagbiktima ng mga drogista din eh. Paano 'yon? Saan silang korte? Sa Hague sila o sa Germany? Yung sinasabi nilang victim ng may victim din sila. Yun ang sinasabi mo, sir. Paano yung victim nila hindi naman natin dininig? Pinakinggan lang natin yung gusto natin pakinggan at sinubmit natin yung gusto nating isubmit. Dahil we think it will, Hindi man lang tayo nag-submit ng record na ito yung data ng Philippine government during those times. Di ba? Pagkatapos, hindi ikaw ang ahensya, ikaw rin ang magsasabi na yung report nila hindi totoo yan, ganun. Sinisiraan mo yung ahensya mo. Were you there when that report was made? No. You are already here making that statement because you are supporting this group already. So somewhere along the line, we Filipinos, we need to think it over. Doon kasi sa harap ng entablado, maraming nanonood na ipakita natin tayong mga Pilipino, marunong sumunod ng batas, marunong tayong tumanaw ng utang na loob, at marunong tayong pumili ng tama na maski saan tayo, basta ang pinipili natin yung parating tama. Sir, may gusto akong comment. May gusto akong sabihin at ito naman tungkol doon sa mga nangyari kahapon. Ngayon, kanina dumating ako sa office ko, nagtatanong sa akin yung isang empleyada namin. Sabi niya, Sir, bakit naman ganun? Saan bang reference natin makikita o saan school itinuro na bawal payagang makipag-usap yung akusado sa kanyang anak o sa kanyang abogado. Kasi sinasabi na hindi pwedeng dalawin o hindi pwedeng kausapin si President Duterte. Sabi ko naman sa kanya, medyo yata ako hindi ko rin alam Hindi, napakadaming violation. Tapos sabi niya, hindi ba sir... Yung mga pulis na nag-implement, lalo yung may mga Australian, Sabi niya, hindi ba sir na-violate yung right ng ating dating Pangulo dahil siya kumbaga pinagbibintangan pa lamang, wala pa namang sinasabi. Siya ay may kasalanan. Doon naman sa arrest warrant, yung sa pages 12, 13 to 15, kung titignan niyo doon, to my understanding, sinasomon lang siya. Pero nakalagay kasi doon kasi malakas pa siya, strongman pa siya, kaya kailangan
arrest warrant ang ibibigay para madala siya. Hindi kasi hindi sila sure whether or not he will come of his own volition. Pero nandun pa sa preliminary investigation stage. So the question is, ano ba yun? Sabi sa akin, tinanong ako mo, doon na ba mamamatay si Presidente? Doon na, kasi may edad na eh. Tapos ang pagkukulungan dyan, hindi naman dyan sa doon sa kulungan na, so in another place, no. So sabi ko hindi naman kasi preliminary investigation stage. Makikita nila ngayon, doon kailangan ng magaling na mga abogado ni Presidente Duterte na i-present nila that the evidence presented to them were all fabricated evidence, and the credibility of the witnesses na nung prosecution mga kriminal yun eh. See, so if you're able to discredit yung mga witnesses and discredit their evidence, uuwi na si Presidente Marcos sa preliminary investigation. Presidente Duterte, sorry. Uuwi na nasaan ba si Presidente? Anyway, si Presidente Duterte uuwi na. Tapos na boxing doon. So, ngayon kung sasabihin niya na there is a probable cause na probably he committed a crime, pwede pa rin po siyang makauwi, magpapaalam siya, pwede naman siyang payagan. Pwede rin pong hindi siya payagan, depende sa gravity ng offense. No? So, pagkatapos magkakaroon ng paglilitis, hindi naman po tumatagal yan, maliban na lang kung sinadya talaga ng prosecution na magpadala ng napakadaming ebidensya, iisa-isahin mo po yun. Yun tatagal yun. Yun, sinasadya yun minsan. No? Yun po ay talagang manyobra ng mga abogado. Kung gusto mong at saka gusto ko sa Pilipinas na turingan tayong texting capital, sana maiwasan na natin yung fake news. At saka pag sa atin lang galing tayo sa gobyerno, pag nagsalita tayo, dapat tayo ang batayan ng tamang balita. Hindi tayo dapat question kung anong binabalita natin. So we Filipinos, we should also control ourselves. Ang daming fake news ngayon. Sana itigil na natin. Kung gusto natin maging matiwasay, maayos ang Pilipinas, dandahanin natin, idisiplina ang sarili. So, balikan ko, dun sa hearing ng kaso, depende sa dami ng witnesses na ipipresent nila. Meron time na sinasadya ito nung kalaban mong abogado dahil ikaw ang akusado, nakakulong ka, tatagalan nila, dadamihan nila ang witnesses nila para matagal ang hearing, matagal kang nakakulong. Okay. Kahit na lalo na kung iniisip nilang sa gawing huli, maa-acquit ka naman dahil walang wenta yung kanilang mga ebidensya. I think ganyan yung strategy na inadapt nung mga nagsampa ng kaso dito kay Presidente Duterte. Ang tanong ko, yung paano yung gastusan, personal yan, di ba? Doon sa side na PPRD. Oo. Yes, sir. Mabigat yan. Mabigat yan, oo. Pero yung mga testigo na dadalahin nila ron, yung sila rin, hindi naman yan cargo ng gobyerno. Pero yung sino ho ba may-ari ng eroplanong sinakyan? Marami pong nagtatanong sino ba may-ari ng eroplanong nagdala kay Presidente Duterte sa Dubai and eventually sa Okay. Sorry, Your Honor, hindi ko po alam kung kanino. Okay. Hindi. Mayroong mga nagpapahiwatig kung kanino, mukhang identified nila. Kaya lang tinatanong nila, sino ba may-ari? Di, pagkatapos po ng aming commercial break, kami po yung magta-time check muna. Oras po natin ngayon ay alas 7:26 ng gabi. Magbabalik po kami. Samantala, Congressman Ko, pinabulaanan na siya ang may-ari ng eroplanong ginamit ni dating Pangulong Duterte patungong The Hague, Netherlands. Ang detalye po ng balitang yan hati ni Patrol 30 Jelly Mendez. Mariing itinanggi ng tanggapan ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na siya ang may-ari ng eroplanong ginamit para ibiyahe si dating Pangulong Rodrigo Duterte patungong The Hague sa Netherlands. Ginawa ang pahayag kasunod ng kumakalat na balita kung saan ay iniuugnay ang kongresista sa naturang eroplano na umano'y madalas gamitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa tanggapan ni Congressman Co, fake news at hindi sa kongresista
kongresista ang nasabing jet na may tail number na RP C5219. Nagbabala ang tanggapan ng mambabatas na mas mainam na i-check kung sino ang may-ari ng eroplano batay na rin sa tail number nito. Matatanda ang alas 11 ng gabi nang umalis sa Villamor Air Base sa bahagi ng Pasay City ang naturang eroplano sakay ang dating Pangulo matapos itong arestuhin ng International Criminal Court. Nagpaalala naman ang opisina ng mambabatas na huwag basta maniniwala at maging maingat sa mga nababasa online. Kanina po, bago nag-break, pinag-uusapan namin sino ang may-ari ng eroplanong sinakyan ni Presidente na nagdala kay Presidente Duterte sa Dubai and eventually to The Hague. Yan. Tapos, tama-tama, nasa news. Sabi ni Congressman ko, hindi akin yan. Kanino yan? Diba? Oh. So, pwede bang meron akong batiin bago natin ituloy yung ating... pwede naman, pwede. Kasi sige. Ito mga ka-ROTC, magandang gabi sa inyong lahat. At medyo mainit yung ating pinag-uusapan. So, para medyo mamelo daw naman ng konti, gusto kong batiin si Ma'am Pilar Bicmudo, ang NSTP Director ng BASE ng Bulacan Agricultural State College. Bibisita kami dyan. Sasama kami sa fellowship sa Sabado at tayo ay makapagkwentuhan doon. At gusto ko ring batiin ang ROTC Commandant, si Major Rosemary Rivera at ang kanyang assistant, si Lieutenant Nico Anunuevo. Siyempre, ipinagpaalam ko ito sa ating CDC Director, si Lieutenant Colonel Berhel Tanggilig, ang CDC Director ng 304 CDC. So, mga kasama nating mga reservists at ka-ROTC dyan sa lugar na yan, sa Bulacan Agricultural State College, magkita-kita tayo at tayo ay magkakwentuhan at maging masaya tayo sa fellowship na matagal na nating pinapangarap na mangyari. Sige, ituloy natin ang ating usapan. Kami pong tatlo ang darating dyan sa Sabado. At tayo ay magkakasalo-salo sa isang masaganang, masarap na boodle fight. The Filipino way. The Filipino way. Yes, siyempre, mga ROTC ay nagpapasalamat kay Senator Bato. Sa kanyang mga suportang ibinibigay. At saka sa ibang mga sumusuporta na sa ROTC program. Yan, pinopromote yung ROTC. Oo, yan. Yan ang ating ROTC advocate, si Senator Bato. Kaya nagpapasalamat ang mga nag-ROTC, nagpapasalamat ang ating mga AFP reserves sa kanyang pagtulong for taking the cudgels for the reserve force of our country. Ngayon, so balik po tayo doon sa Sir, meron kayong input doon sa... May nabasa rin ako. Ay, ayoko sabihin ng mga chat group Dito nagtatanong kung hindi raw hindi raw si Saldico, yung kung hindi kay Congressman Saldico. Kilala ko yan si Congressman Saldico, galing ako sa area niya. Oh, yes sir. At mabait naman yan. Pero may nagtatanong, sinanksyon na yung ICC ni Trump at saka prenis ng mga pondo. So, maliit na lang yung pondo nung ICC. Kaya ang tanong ngayon, sinong gumastos? Pag tayo ang gumastos doon sa eroplano, saan galing yung pondo? Private o public funds? Yun yung tanong. Sir. Tapos, kasi yung ICC, ang sabi nung kanilang investigador na nandito sa atin sa Pilipinas, hindi nag-i-engage ang ICC doon sa mga ganong klaseng marangyang expense na gagamit ng private plane. Usually, ang ginagamit nila, commercial flight, tapos nandun sila sa economy. Yan. Okay. So, ito, private jet. Grabe. Anyway, so, saka na po natin balikan. Maganda yun at komportable si ating si Presidente sa kanyang biyahe. Natutulog nga. Most of the time, nag-relax lang. Alam niya naman palang aarestuhin siya. So, it did not come as a surprise to him. So, it came as a surprise to those who wanted to surprise him. I think... pero kung ako lang masunod ba, sana we Filipinos
knows and understand our very own culture. And let us show to the people. Maganda na yung mga nangyayari in between eh. Maski nga yung sabihin natin maka-yellow ka or makapula ka or other color ka, nung kumanta tayong nung panahon ni Mami Cory na nagkaisa tayo for that song whatever, at dandahan, may konting away, nagkaisa. Maski padandahan na ganun sana, ang kaso nga lang, kung titingnan natin, pamilyang away to eh. Wala na bang ibang tatakbo na hindi pamilya-pamilya para para tayong Pilipino hindi madrag sa away? Ako naman, sir, hindi ko tinitignan ito pamilyang away, kundi ito ay ambisyon. Anyway, pwede bang doon sa isang aspeto, meron kasing pronouncement na sinasabi na yung Interpol humingi ng tulong sa atin. And tayo naobligang tumulong dahil yung Interpol ano ba yun? Ka-work with natin sa counterpart, ka-work with natin, signatory din tayo at kumbaga there is reciprocity or complementarity na doon sa ating trabaho, ano. Kaya nung sabi is we do not recognize the jurisdiction of the ICC dahil precisely humiwalay na tayo dyan. Pero kung ang Interpol ang lalapit sa atin at hihingi ng tulong sa atin, pagbibigyan natin. Ayan. Meron ka bang masasabi sa ganong klaseng katwiran? Sige. Sige sir, binabanggit mo na rin lang kanina na we are not obliged. Kung ang nakasalalay dyan ay ang karapatan ng ating mamamayan na dapat sana ay binigyan natin ng karapatang ipagtanggol ang kanyang sarili dito sa ating bansa, na gawa muna sana yon bago nag-comply dyan. Dahil nga ibig sabihin ay napabayaan yung aspeto na yun. In other words, okay naman sana na pagbigyan, pero yung due process dapat natupad, yes, na pagbigyan agree. ng due process. Okay. Ako naman yung pananaw ko doon iba Alam mong ang pagdadalhan ng pagbibigyan mo walang jurisdiction. Alam mong yung pagdadalhan yung ICC. Ba't mo ibibigay? Di ba? Kaibigan, inihingi mo sa akin itong aming mamamayan pagbibigyan kita kung ikaw lang dahil hindi kita matatanggihan. Kaya lang, dahil sa dadalhin mo dun sa hindi naman namin nire-recognize, hindi yata tama. Kaya, pasensya ka na, hindi kita pwedeng pagbigyan. Siguro kung ako yung magde-decide, ganun ko de-desisyonan yun. Dahil it does not make sense, it's na alam mo kung saan dadalhin para bang alam mo doon mo dadalhin pupugutan ng ulo doon yan walang due process tapos ibibigay mo pa rin, hindi yata tama yan. Pero I think there must be a reasons of all these things that is happening now. So ang problema nga lang, if that reason is reasonable enough to justify the situation. So again, back to square one, yung proseso importante. Ngayon ko lang nakita yung kahalagahan ng proseso, na para yung mga tao na against man or hindi siya sang-ayon, makikita niya na okay lang kami, dinala doon, nahuli, hinuli nila, pero dinaan sa proseso. At yung last remedy, sa legal remedies, na-apply, na gamit nila. Actually, hindi naman lahat ng hiningi doon sa ganyan, sa extradition, naibibigay. Basta dumadaan doon sa proseso ng extradition proceedings. Kasi meron akong kilala ang laki ng kasalanan sa Amerika maraming taong naloko, no? Umuwi siya rito para makatakas sa prosecution doon. Eventually, na-identify siya ng Amerika. Sabi niya, nandun, ganito ang pangalan, ganito. So, arestuhin natin. Na-aresto naman. Sa loob pa nga ng kampo. Aresto. Nagkaroon ng hearing. Hindi yun naibigay. Sa galing ng abogado niya, hindi yun nakuha ng Amerika. Because
maraming technicalities din na kailangang sundin bago mo magawa. See? So, So if only they allowed him that right, edi mas maganda rin pa rin sana yung kuan. Kaya nga ngayon, imbis na point in favor, point against. so mas magaling yung isa. Yung tumatakbo pagkatapos sinabi ng nag-aalyas at nangloko sa Amerika, tumataas pa ang rating. Naging congressman pa, number 1 pa. Hindi sir, pero eventually the long arms of the law is going to catch up with. Kaya nga, yun yung sinasabi ko na tayong mga Pilipino, hindi ko alam yung kultura natin, ibalik natin siya dati, nasa tama tayo. Mapatawad tayo, mapagbigay tayo, pero ngayon sa panahon na ito, kung mali, kawaan natin siya mali siya. Turuan natin siya maging tama. Kaysa tama lang tayo. At lahat yan, idadaan sa proseso. Para tayong mga Pilipino, huwag na tayong mag-away-away. At kawawa tayo. Asinsado na kapitbahay natin, tayong Pilipinas. Ang pinagmamayabang natin, history na, 1960s. Sir, ano na yan? Yung sinasabi mo, babalik na tayo doon sa ugat ng korupsyon. Kasi kaya ko sinasabing ang ugat ng korupsyon nagmumula sa eleksyon. Diyan lahat nagmumula yung pag binili kita, ginastahan kita, babawiin ko yan, sir. Pag binawi ko yan at kaya pala kitang bilhin ng bilhin tuwing halalan, bibili na lang kita ng bibilin. Ako'y magnenegosyo na lang. So, pero hindi na ako mag-iisip ng magandang tulay na matibay, hindi na ako mag-iisip ng bagong kalsada na kahit ba kayo nagkaka-traffic dyan, wala na akong pakialam sa inyo. Basta, I'm okay, I'm good. Ganun na lang palagi ang nagiging ano. Tapos, si kaibigan, basta he is also good and we are good, we are okay. So, ano mangyayari? Sila na yun, sir. So, what yung gusto nung, kumbaga, sana gustong malimitahan yung mga ganong klaseng power, hindi naman natin magawa. Pero siguro ngayon, sir, merong mangyayari. I'm sure, merong mangyayari. So, tuloy po natin ang ating usapan. Mamayang konti, maganda po yung pagbabalik namin, ang pag-uusapan natin na yung ating mga kandidato. Sandali, bago ka time check. Pag-uusapan natin sa mga susunod na araw, ano ba ang dapat nating gawin para magkaroon ng konting makakontribute tayo sa pagbabago. Tuloy-tuloy po ang ating talakayan ngayong gabi, pero meron pong bago kaming segment itong huling 10 minutes. Meron po kaming huling segment na ipapaliwanag sa inyo ni General Calonzo kung ano ang mangyayari sa last 10 minutes ng ating programa. Yes, thank you. Itong ating last 10 minutes ng programa, ang segment na ito ay tinatawag nating Know Your Candidates. Kilalanin ang ating mga kandidato. At gusto lamang po namin na ipaalala na ang pupuntahan, ang unang-unang objective ng ating mga kandidato ay maging mambabatas. Mambabatas at mambabatas. Senado. Sa Senado ito, Senado. Yan. Hindi sila aakyat sa isang entablado at gagawa ng isang drama doon. So, kaya gagawa ng pelikula. So dapat ay naka-align ng kanilang kakayahan at ang kanilang programa. Experience. So, una, alphabetical po ito. Lahat po sila ay mababanggit unti-unti at ito ay fair serial. May mga kasusunod pa po ito. Sino ba ang una natin dyan na General Garcia, sir? Ang unang kandidato natin, ako magpapakilala. Pero gusto ko lamang pong linawin sa inyo, ito pong aming ilalahad sa inyo ay produkto ng research namin. Kung may kulang, kung may mali, pwede nyo po kaming tawagan, lilinawin namin para maging tama. Pero alam po namin tama itong research namin. So una pong ipapakilala namin sa inyo na kandidato para sa Senado ay isang abogado, si Benhar Abalos po. Natutuwa po ako dahil atinista rin po ito kaparehas ng, pero mas nauna ako dito. Bata-bata po ng konti sa akin. Ang kanya pong party affiliation ay PFP o yung sinatawag na Partido Federal ng Pilipinas. In other words, naka-align po ito kay Presidente BBM. Ang coalition po niya ay Alyansya para sa Bagong Pilipinas.
ang kanya pong education, ang kanyang experience, at ang kanyang mga notable attributes. Yun nga po, siya ay abogado, produkto ng Ateneo School of Law. Siya ay dating mayor ng Mandaluyong. Ilang beses po itong nag-serve ng pagka-alkalde ng Mandaluyong. At kung makikita man po ninyo yung mga improvement, yung mga progress nila sa Mandaluyong, kapartner niya po yung isang yung katandem niya po yung isang congressman doon na nagtutulungan po sila upang si anak ni dating Senador Gonzales, Neftali Gonzales, Ang experience niya po on governance, ito po ay may karanasan sa gobyerno. Siya po ay naging Secretary of Interior and Local Governments, at ang kanyang pong principal program pag siya raw po ay nahalal, ang kanyang focus will be on peace and order, local governance, and public safety. Yan po. Si Benhar Abalos, number 1 sa yes, balota. Ang kasunod naman ay si Sir Jerome Adonis. Kandidato din po ito para sa Senado. Ang kanyang party affiliation ay Makabayan. Ang kanyang coalition is Oposisyon ng Bayan. At wala pong nabanggit tungkol sa kanyang education, but ang kanyang notable attribute is siya ay Secretary General ng Kilusang Mayo 1 and Labor Rights Advocate. Experience and governance, wala pong nabanggit. At ang kanyang principal program of action, championing workers' rights, wage increases, and labor reforms. Siya po si Sir Jerome Adonis. At dito sa listahan namin, yung pangatlo, ang pangalan niya ay si Mr. Wilson Ahmad. Ulitin ko, ang pangalan niya ay si Wilson Ahmad. At ang party affiliation niya, siya po ay independent. At ang education, notable attribute, walang nakalagay dito, NA lang. Walang nakalagay, pasensya, at wala akong mabasa. At yung experience on governance, wala din. At saka yung kanyang principal program of action, hindi rin nakalagay doon sa pinagbabasihan namin. So, kung gusto nyong maibasa namin uli, pwede kaming kontakin para mailagay at mabasa sa sunod naming episode. At ang pang-apat ay si Jocelyn Andamo. Party affiliation, Makabayan. Coalition, Opposition ng Bayan. Parang it-rhyme siya. Education and notable attribute, Secretary General of Filipino Nurses United, Nurses' Right Advocate, and experience on governance, none, and principal program of action, advocating for nurses, welfare, improve healthcare system, and public health. Palagay ko ito ay isang nurse, no? So, sana mapabuti nila yung nursing service natin dahil isa to sa mga sektor na kailangan ng tulong. So, yung iba sir, sa susunod na episode na natin na pag-usapan at marami yan at itutuloy natin bukas sa ating programa bukas. Tama. Nakaapat tayo ngayon. Summary lang, si dating Secretary Benhur Abalos, si Mr. Jerome Adonis, si Mr. Wilson Ahmad, at si Miss Jocelyn Andamo. So bukas, ipagpatuloy natin yung pagbasa para makilala yung mga tumatakbo o naghahangad na magiging membro ng ating Senado. Halimbawang available na ma-interview, pwede natin interviewin. Pag-usapan natin at hingi natin ng pahintulot. Dahil sa kapag ka nag-interview tayo ng isa dito, baka lahat sila pumunta rito, kukulangin tayo ng oras. Oo nga. Basta ang mahalaga,
Ika nga, importante. Ang mahalaga po, makabigay kami ng aming contribution sa pagpapakilala ng ating mga kandidato. Kasi po, alam po ninyo, napakahalaga po na pumili tayo ng tamang kandidato sa darating na halalan. Piliin po natin yung mga angkop doon sa kanilang ina-applyan na posisyon. Angkop po kasi, kung halimbawa, gawaan ng batas ito, may kinalaman sa batas ang kanyang background, ang kanyang pinag-aralan, o kung hindi man lang, siguro pwede siyang accountant, CPA, ganyan, ekonomista, or datihan na siyang mahaba na ang kanyang pinagsilbi sa local government, no? Naging local executive na yan. Kahit po papaano yung contribution niyan magiging makabuluhan at ang utak po niyan at ang diskurso sa ating Senado magiging napakayaman at napakaganda po na magiging resulta ng ating mga talakayan sa ating Senado. Kailangan na nating mamalam. Oo, simulan mo na. So, mapakabilis ng oras bago ko magpaalam. Gusto ko sanang pasalamatan ng lahat ng mga nakidalamati at sa aking yumaong tiyuhin na Tatamasing. Nagpapasalamat ang kanyang buong pamilya, si Nanamar, ang kanyang mga anak, si Janet at si Jessie. Juliet, siyempre ang aking inspirasyon, magpagaling ka. At binabati ko kayo ni Queenie at saka ni Atina. Ikaw, sir. Sa atin lahat, magkaisa na tayo at mamahalin natin yung Pilipinas. Walang ibang magmahal sa Pilipinas kung hindi tayong lahat. So magandang gabi sa ating lahat. Isa lang po ang bayan natin, Pilipinas. Ingatan po natin, hindi lahat ng ginagawa natin yung para sa kapakanan lamang natin. Isipin din po natin yung kapakanan ng lahat. Yung ikabubuti ng bayan, hindi po yung pansarili tapos masisira tayo sa community of nations. Isa pong magandang gabi sa inyong lahat. Ang susunod pong programa, Pangga Ruth Abaw Live, kasama si Pangga Ruth Abaw, walang iba. What's up Pilipinas? What's up Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas.